Alam nyo ba? Si Lito ay muntik nang hindi makapaglaro ng tagu-taguan. Kasi may kailangan siyang gawin na hindi niya inaasahan. Ano kaya iyon? Nakakatakot kaya? Nakaka-bored? O nakaka-surprise? Alamin natin. Huwag kalimutang mag-comment kung ano ang iniisip nyo na hindi inaasahan ni Lito. At syempre, like at subscribe para malaman nyo ang buong kwento. Si Lito ay isang masiglang 8 taong gulang na bata na ayaw maghintay, lalo na paglaro na ang usapan. Isang araw, pagising niya, narinig niyang tinatawag siya ng mga kaibigan niyang sina Junjun at Nika mula sa labas. Lito, laro tayo ng tagu-taguan. Ang araw ay sobrang ganda. Mainit ang sikat ng araw pero sakto lang at naririnig ang pagaspas ng mga dahon mula sa malaking puno ng mangga sa bakuran nila. Lahat ay tila handa na para sa isang masayang laro. O yun ang akala ni Lito. Excited si Lito na tumakbo palabas ng bahay para makipaglaro. Pero bigla siyang tinawag ni nanay mula sa kusina. Lito, sandali lang. Hindi ka pwedeng lumabas hanggang hindi ka pa naguhugas ng pinggan. Pinggan? Ngayon? Bulong ni Lito sa sarili. Hindi niya inaasahan ito. Natigilan siya. Paano kung mawala na yung chance kong makapaglaro? Naisip niya habang nakatingin sa labas. Ang saya-saya na ng mga kaibigan niya na naglalaro at heto siya, may pinggan pang naghihintay. Malungkot na sumunod si Lito. Ma, pwede bang mamaya na? Baka matapos na yung laro. Hiling niya kay nanay, pero mahinahon siyang tinugunan nito. Lito, alam mo naman ang usapan, di ba? Kailangan tapusin muna ang gawain bago maglaro. Sabi ni nanay. Nainis si Lito. Bakit ba ngayon pa kailangan maghugas ng pinggan? Pero kahit mabigat ang loob, kumuha siya ng sponge at sinimulan na ang trabaho. Naririnig niya ang tawanan mula sa labas. Maglalaro na kaya siya ng hindi nalalaman ni nanay? Habang naghuhugas si Lito, biglang sumilip sa bintana si Junjun at Nika. Bakit naghuhugas ka pa ng pinggan? Bilisan mo, may bago kaming twist sa laro. Sabi ni Nika na may palihim ng ngiti. Baka kapag lumabas ka na, hindi mo na kami makita. Dagdag ni Junjun, na parang may tinatago. Nataranta si Lito. Ano kaya tong twist na sinasabi nila? Kapag hindi ako sumali ngayon, baka ma-miss ko yung pinaka-exciting na parte ng laro. Napabilis ang paghuhugas ni Lito. Ano kaya yung twist? Naisip niya. Parang gusto na niyang sumali agad, pero alam niyang hindi siya pwedeng umalis hanggang hindi tapos ang mga hugasin. Biglang pumasok si Junjun at bumulong kay Lito. Kapag di ka lumabas sa loob ng 5 minuto, hindi mo na malalaman kung ano yung surprise namin. Ano kaya yun? Naku, paano na to? Hugasin o laro? Habang natataranta si Lito, biglang tinulungan siya ni Junjun. Huwag ka na mag-alala, sabay tayo para mas mabilis matapos yan. Sabi nito habang kinuha ang isang pinggan. Sa bilis ng dalawa, natapos agad nila ang gawain. Yes! Tumalon si Lito sa tuwa. Lumabas sila at sinalubong ni Nika na may daladalang papel. Surprise! May bago tayong laro. Laro ng pera o hamon. Habang naglalaro na sila, naisip ni Lito, masarap pala ang maglaro kapag tapos na ang dapat gawin. Kaya pala laging sinasabi ni nanay na unahin ang responsibilidad. Ang natutunan ni Lito? Kapag may gawain, tapusin agad para wala nang alalahanin. Mas masarap mag-enjoy pagkatapos. Nakakatawa talaga yung araw ni Lito, di ba? Na late man siya sa laro, pero natuto naman siya na ang pag-una ng gawain ay may kapalit na saya. Kayo naman, anong pinaka-nakakagulat na gawaing bahay ang pinagawa sa inyo bago maglaro? I-comment nyo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwento ni Lito. At syempre, mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na surprise twist namin. Para sa mas maraming kwentong pambata, panoorin ang aming playlist dito. Baka may bagong twists at surprises kayong magustuhan.